Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video? Antayin niyo lang si VP Sara. Yun! Yun! May tinanong ka kanina eh. Tungkol sa love life eh. Oy, Oo. Tanong mo sa kanya ngayon. naiya ako, may camera. Ako na. Kung single si ma'am. Si Ma'am Cathy. Single ba si Ma'am Cathy Binal? Single ako. Naku, ayun yung mga nanonood natin dyan. Kung gusto nyo lang single, share nyo na itong live natin para marami makapanood. Hindi, joke lang. Alam mo, ang saya dito Juan. Kasi dati sabi ko, parang ayoko mag-guess sa kanila. Gusto mo maging maghanap ba na teras, ma'am? Why not? Pagkausapin sa Hindi, alam mo kasi ma'am, hindi kami plastic eh. Hindi, I Alam like mo, that. di ba? I mean, hindi ko man nilalahat. Meron kasi mga mainstream na may mga bossing yan eh. Yes, yes. Kuha lang ng kuha yan. Yes. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala kang magagawa. Tapos scripted yung iba, no? Hindi ko na sila pangalanan. Dito, Wala. Bibigyan mo kami sa yung script, ma'am? wala. I like Hindi it. ko na Ako lahat pinagbabawalan. ng ano ko, ganon. Hindi, ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Yun talaga, everything I want kasi gusto ko talaga honest. Kasi nakikita ng audience yung kung totoo. You know? Please, kita ni ma'am, di ba? Walang bawal, walang walang Yes. script. Ano ba Bawal. bawal. Pati nga kung single siya, tinanong ko na eh. O, di ba? So, sabi ko, anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. O, Are you fine. single? I have a wife. My wife is there. Okay. Si Coach Oli, di ko alam kung... May mga anak po. Okay. Panood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez sa ni Abante. Yun. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi. Oo. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung ating, etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so, defensive. Diba? Parang, tsaka mindsetting kasi sila, always. Parang ako ng parang, talagang ganito. Kasi, ang ginagawa nilang Tumbukin style, natin. is, minamindset nila yung mga mamamayang Pilipino na, ay, hindi totoo yan. Ako naniniwala ako kay yung police, kay Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanayin. Kasi halatang-halata naman, di ba? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. They're doing things, na against it. Diba? Sabi nga may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. Diba? Nagmamagaling sila. Meron, the way they, look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Diba, kayo, harassment yan. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor Senate, is not yours. sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Wala mo nga. Wala nang iba kundi si Risa Ontiveros. Nako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na
mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Sikibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. At saka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Ako, naiiyak ako nung nangyari yon, yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So kahit kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And you know, if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses, pero I wanted to visit you nga hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama tayo magbumisita kay Pastor Kibuloy. Kasi soon. Ma'am, no, ilang beses na kayo napakapunta kay Pastor Apollo Kibuloy kasama ng mga politician. Yun. Coach Oli, baka may follow-up yun. Si Miss Cathy, ang daming pasabog yan No? Madami talaga. Tinatago ito na hindi pa nilalabas no? Kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo-relo. Meron akong katanungan kay Miss Cathy. Ano ba yung suot ng relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanumb ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, anesthesia. So yun yung feeling Dun, kasi sabi nila, pag first timer ka, dun muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nagniwi nun, hindi. Hindi, pero I think no, it makes sense. Baka kaya sila humingiwi kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanay sila nagkakaroon ng sariling buhay. Reflex, exactly. Di ba parang reflex na. Ang pangit, alam mo, hindi ko Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs, nakakapangit. Di ba? Bakit nyo ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano pa ba gusto nyo? Baka gusto nila. Baka may singaw. Baka gano'n ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry skin. Dry. You can see dry, grayish. Yung gums, yung teeth nila, iba-iba. Sira. Yung sira-sira, Kasi buti nga chemicals nauso ang yun, veneers Chemicals yun, no? Yeah. Jay, may... kaya pala. Pero teka muna, hindi sinagot ni ma'am yung Kasi may pasabog din siya sa mga relos relo ko Rolex, Panda. At least, di ba? Hindi naman politician transparent, di ba? Oo, kasi may pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog na, ewan ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya hindi naman pala account niya yun, di ba? Yung mga, meron yung iba yung suot dati, iba yung suot ngayon, di ba? I did that. Kaya kailangan check din natin. Well, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. You can do whatever you want. Pero
trace the history. Yan, dapat Diba? Backtrack tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, Diba? diba? Sabi nga naka-Seiko watch Yes, pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, naka Rolex na. Naka-Rolex na, diba? Yan. At saka, nasashock ako kasi I love watches. Yes. And, Nagkukulat kayo naman. yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. Okay. Oh. So, alam ko yun. Nasashock ako, my gosh, ang mahal niya na, 14M. 7 million. Yung ganun. Oo. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga nag-ano. Di kayo lulusot kayo, lulusot. ha? Pero alam mo, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Oo. Diba? Wala na. Pero alam mo, you cannot. Kasi, di ba, social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na magagawa. wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ang, But anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigess namin dito, hiningi ko yung relo. ayari ka Hindi kasha, hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, then nakita nyo kanina, dami ng designation, afford niya na makabili ng mga relo. Oo. ganyan. Oh, regalo naman to. Aminin regalo. ko naman. Ayun. Oh, di ba? Anyway, Ano Jay, kasi- diba? baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At speaking of relo, Yun, oh. nung nakaraan, di ba, may nag-viral Oh. na parang naging mayabang, Mm. naging bastos na parang, bakit ko bibigay relo ko sa'yo? Mm. Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Well, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be, to serve the people, hindi niya maiintindihan yung ano ba, yung pagiging warm, and like what I said nga, na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao. So, hindi siya ganon, 'di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. Pwede, Papadala kita ng medyo, relo. Oo. medyo katanggap-tanggap pa. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga to, mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, nakaano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanilang buhay, inalay nila sa bansa. Yes. So, gaano lang yung relo para ibigay mo. Even, sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na, mahal talaga yung Nasa relo 4 niya that million time. ata yun. Mahal talaga yun. Siya, Nakita ko. bali 4.5. Yeah, Di mahal umano. Galing talaga ni Mama. Okay. So, napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon, nagano tayo. Kasi itong mga relo-relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to before? Sobra. Kasi lantaran. O paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba? Parang may fashion show. Ayun. Di ba? Parang status quo, fashion show. Dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Pero diba? makikita natin yung mga hindi ko nga mabanggit yung pangalan, kasi wala naman kami noon. Yung mga Cartier, Tarte, ano ba? Cartier, Chanel, Christian Louboutin, di ba? Yun. Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yun. Ganun. Pero after a few years, ayun. Iba na. Teacher ba? Customized Teacher? Parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Low-end. Nasa 60,000 o 100,000. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng gano'n. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami na mapapakain yun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, Per magkano ba month. sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. Paano niya binili? Di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. May nagsabi rin sa akin yan. Naku po. Sino Totoo kaya naman sabi yan. ko?
Mga kasamahan din nila. Yan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila nagsasalita Yeah. kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, no, ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people is to serve the people, not to serve yung kasama mo, congressman. Yes. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag kapag umupo ka dyan, tapos may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Mhm. Kasi may maling ginawa. Mhm. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. O eto po, umingi po ng tawad ang aking anak or umingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. Ganon. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. May Kati, ayoko muna kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi at least hindi kanila yung pera eh. Di ba? Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, no? Hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman ang talaga nang gagaling. Yeah. Hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka, syempre, gustong kumita. Yun. Di ba? Yun naman, Okay. let's be in katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am, kaya hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka kung si Pastor Apollo, si kay Buloy nga, 4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso pero binuhay pa. Sila sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito Yes. tayo. And mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, 2 sa kanila magsalita, magsabi talaga. Maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan eh. Which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, ang kanyang base ng kanyang yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Tama. Diba? Parang yun sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator eh. Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming natutulungang mga bata. Tapos Hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang simbahan. Totoo. Alam nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka Philip, Salvador. Ayan. Basta yung nasa PDP laban na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, exactly. katulad ni PRRD. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba ay iiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga sila nandun. So kung yun ng mga iboboto natin,
may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang natin, yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso naunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon ngayon, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Saka hindi lang bilyon Trillion. Trillion, Oo nga, trillion na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo nga. Grabe, Oh no? my gosh. At Ito, ano Miss po? Cathy. Ito alam ko, inaabangan to ng marami. At ang sarap ng kwentuhan. Bitawan mo na yan. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference room. Yeah. No?